Kamusta mga ka-channel? I hope everyone's safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lamang dito sa Pilipinas maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Sarang he! Taong 2019 nang ginulantang ng kasong ating tatalakayin sa video na ito ang Estados Unidos. 7 bata ang nakaranas ng pangmamaltrato mula sa isang babae na umampon sa kanila. Ang mga batang ito ay naging celebrity sa platform na ito dahil sa kanilang very unique at kids-friendly content. Nagkaroon sila ng higit 800,000 subscribers at talaga namang sinubaybayan ng mga tao ang kanilang buhay. Ngunit sa likod ng kamera ay malungkot ang mga batang ito. Takot ang bumalot sa puso nila ng napakaraming taon. Itinago ang pangalan ng mga bata nang sa ganon ay maprotektahan ang kanilang pagkakakilanlan. Samahan niyo ako at ating balikan ang kwento ng 7 bata na ito na minsang naging bida sa kanilang channel na Fantastic Adventures. Dadalhin tayo ng kasong ito sa Maricopa, Arizona. Ang Maricopa ay isang kondado na matatagpuan sa south central part ng Arizona. Ang lugar na ito ang siyang may pinakamalaking populasyon sa Arizona at siyang pang-apat naman sa buong bansa. Base sa census, tinatayang nasa mahigit 4 na milyon ang populasyon ng Maricopa County na siyang bumubuo sa 62% na overall population ng estado. Nakakalungkot isipin na kahit sa isang napakaunlad na bansa, napakaraming bata pa rin ang napapagkaitan na mabuhay na buo ang pamilya. Base sa mga datos, halos 14,000 children ang nasa foster care sa Arizona. Mayroon lamang 3,000 licensed family sa estadong ito na ang ibig sabihin ay nasa 5 bata ang nasa pangangalaga ng bawat licensed foster family sa Arizona. Iba't iba ang batas sa bawat state sa Estados Unidos ukol sa foster parenting. Ngunit partikular sa state ng Arizona, ang average hourly rate ng isang foster parent ay nagsisimula sa $7.84 hanggang $42.56 per hour. Nakakatanggap din sila ng tulong pinansyal mula sa gobyerno upang matustusan naman ang mga basic needs ng mga bata katulad ng pagkain, damit, gamot at marami pang iba. Ang ayudang ito ay nakadepende sa pangangailangan, edad, special needs kung meron man at katulad ng nabanggit kanina, iba-iba ito depende kung nasaan silang panig ng estado. Marami ding mga pinagdadaan ng interviews at mga test ang mga foster parent bago sila magkaroon ng lisensya. Isa sa mga naglakas ng loob na kumupkop at mag-aruga na mga batang walang magulang at pamilya ang babaeng nagngangalang Michelle Hobson. Walang masyadong nailabas na impormasyon tungkol sa unang bahagi ng buhay ni Michelle. Ipinanganak si Michelle noong 1971 sa Arizona. Base sa kanyang mga kaibigan, maayos ang reputasyon ni Michelle sa kanilang lugar, lalong-lalo na sa kanilang paaralan. Marami itong naging kaibigan noong high school. Base naman sa testimonya ng kanyang dating asawa, matalino ito at sikat sa kanilang school dahil very outgoing ito at palakaibigan. Hanggang sumapit ang taong 1990s. Na mga puntong ito nasa mid-20s na si Michelle. Nakilala niya ang lalaking nagngangalang Gino Filerio. Unang nagkakilala ang dalawa noong high school, ngunit hindi pa sila masyadong close na mga puntong iyon. Nang matapos ang high school, pumasok sa Marine si Gino. Ngunit nang bumalik siya galing sa kanilang misyon, ay nagkaroon ito ng PTSD. Nalulung si Gino sa paggamit ng bawal na gamot at parang nawala ng direksyon ang kanyang buhay. Hanggang isang araw, kinontak siya ng isang kaibigan at ito na nga ang nagpakilala sa kanya kay Michelle. Ang kaibigang ito ang siyang nag-set up ng date para sa kanilang dalawa. Ang sikat at magandang dalaga na nakilala niya noong high school. Mabilis na nagkamabutihan ang dalawa. Naging tapat si Gino kay Michelle at sinabi nito dito lahat ng kanyang mga pinagdaanan. Baliwala naman ito kay Michelle. Tinanggap niya si Gino at talaga namang sinuportahan ni Michelle ang pagbabagong buhay ng kanyang nobyo. Matapos ang 1 taon, nalaman ni Michelle na nagdadalang tao siya na hindi naman naging issue sa magkasintahan.
Taong 1995, natuloy na nga ang pag-iisang dibdib ni Gino at Michelle. Ngunit bago magsimula ang seremonya, napansin ni Gino na may dalawang batang lalaki na palaging nakadikit kay Michelle. Iyon ang unang pagkakataon na nakita niya ang mga bata. Tinanong niya si Michelle kung sino ang mga batang iyon at sumagot naman ang kanyang nobya na anak niya ang dalawang batang lalaki. Gulong-gulo si Gino sa mga nangyayari dahil mahigit 1 taon na silang magkarelasyon ay wala namang nabanggit si Michelle na meron na pala itong 2 anak. Dito na rin nalaman ni Gino na dati na pala itong naikasal at ang mga batang iyon ay anak niya sa dati niyang asawa. Dito na rin nalaman ni Gino na sa tuwing pupunta siya sa bahay ni Michelle ay tinatago nito ang mga pictures, mga damit, mga laruan ng bata o kahit na anong trace na magsasabing meron na itong mga anak. Hindi naging malinaw kung bakit ito ginawa ni Michelle, ngunit base sa ibang tao, maaaring maraming excess baggage itong si Michelle na ayaw na niyang ungkatin pa ni Gino. Isa ring malaking tanong kung bakit nasa kanilang ama ang mga bata, gayong mga minor de edad pa lamang ang mga ito ng puntong iyon. Ngunit sa kabila ng mga revelasyong ito, nilunok na lamang ni Gino ang kanyang pride at nagdesisyong manatili sa piling ng kanyang asawa. Si Michelle ang dahilan kung bakit siya nakabangon muli sa adiksyon, kaya't malaki ang utang na loob niya dito. Nagdadalang tao din si Michelle ng mga puntong iyon, kaya't mas pinili niyang ipagpatuloy ang kanilang kasal. Natapos ang kasalan at naging maayos naman ang pamumuhay ng mag-anak. Nang puntong iyon, lumipat na din ang mag-anak sa Nevada. Isang batang babae ang naging unang supling ni na Michelle at Gino. Ngunit hindi nagtagal, unti-unti nang lumabas ang totoong ugali ni Michelle. Masyado itong controlling kay Gino. Kontrolado ang lahat ng kanyang galaw. Sino ang kausap nito, saan ito pupunta at ano ang kanyang ginagawa. Kailangan din niyang magpaalam kay Michelle kung ano ang kanyang gagawin, kung hindi ay mag-aaway silang mag-asawa. Hindi na kinaya pa ni Gino ang kanilang sitwasyon kaya't nauwi din sa diborsyo ang kanilang pagsasama. Matapos naman ang proseso, binawalan din ni Michelle ang kanilang mga anak na makipag-usap kay Gino. Base sa mga pinagdaanan ni Michelle, maliwanag na napaka-controlling nitong tao at mahilig itong magmanipula ng mga tao sa kanyang paligid. Lumipas naman ng ilang taon, nagkaroon ulit si Michelle ng isa pang asawa. Nagkaroon sila ng isa pang anak na babae, so ng puntong iyon, meron na si Michelle 2 anak na lalaki at 2 anak na babae. Nang makalipat ng Arizona, dito na nagdesisyon si Michelle na pasukin ang foster care. Sa pagdaan ng panahon, marami-rami na ring mga bata ang pinangasiwaan ni Michelle. Ngunit may isang specific na grupo ng bata na napagdesisyon niyang legal na ampunin. Dahil ilang taon na din si Michelle sa foster care, nakuha na niya ang tiwala ng kanilang local DCS. Dumaan pa rin siya sa legal na proseso at hindi nga nagtagal ay legal na niyang naampon ang 7 bata. Base sa batas ng Arizona, responsibilidad ng local DCS na bisitahin ang mga batang nasa foster home 1 beses sa 2 buwan. Sa mga kaso naman ng mga batang may kapansanan o mga developmental difficulties, required silang bumisita once a month upang masigurong ligtas ang mga bata. Ngunit sa kaso ng mga batang inampon ni Michelle, maliwanag na hindi nagampanan ng mga caseworkers ang kanilang obligasyon. Sa kasamaang palad, lahat ng mga batang ito ay dumanas ng pang-aabuso at pangmamaltrato mula kay Michelle. Halos 10 taon ang tiniis ng mga batang ito bago pa sila na-rescue ng mga pulis. Naging napaka-strategic din ni Michelle sa pag-aampon ng mga bata. Pinili ni Michelle na ampunin ang mga batang may kakulangan, mga batang medyo delayed ang pag-iisip nang sa ganon ay wala siyang makuhang kahit na anong reklamo sa pangmamaltrato sa mga bata. Para sa ibang mga kakilala ni Michelle, isa siyang huwarang ina sa pagtataguyod sa 7 bata na hindi naman niya kaano-ano. Pinaniwala niya ang mga tao na itinataguyod niya ang mga bata ng may pagmamahal at binibigyan niya ang mga ito ng maayos na buhay. Katulad ng nabanggit kanina, pinili ni Michelle ang mga batang may developmental delays. Nang sa ganon ay hindi siya mahirapang magpaliwanag sa mga pulis kung sakaling darating ang punto na magkakaroon siya ng report ng pang-aabuso.
na siya ang nasa tamang katinuan at ang mga batang ito ay may mga mental issues kaya't hindi pwedeng pagtiwalaan ang kanilang mga sinasabi. Ginawa rin ito ni Michelle dahil mas malaking ayuda ang matatanggap niya mula sa gobyerno sa pagkupkop ng mga batang meron ngang developmental issues. Nakakatanggap si Michelle ng halos $5,000 from the state, buwan-buwan para sa gastusin ng mga bata. Na mga puntong iyon, tumira na rin sa poder niya ang dalawa pa niyang anak na lalaki sa una niyang asawa, kaya't na mga panahong iyon ay napakarami na nila sa pamamahay na iyon sa Arizona. Taliwas sa ipinapakita ni Michelle sa mga tao, malimit ay hindi iniintindi ni Michelle ang mga bata. Hindi niya pinapakain ang mga ito ng tama sa oras. Minsan din lamang niya mapaliguan ang mga bata. Ang mga maliliit na bata naman, madalas ay hindi napapalitan ng mga diapers na nagiging sanhi ng pagsusugat ng kanilang mga balat. Minsan ay 2 beses lamang nakakakain ng mga batang ito at madalas ay hindi pa proper meal ang kinakain nila kundi mga snacks lamang o chichirya. Palaging puno ng pagkain ang pantry ng bahay ni na Michelle, ngunit hindi iyon para sa mga bata. Para iyon kay Michelle at sa mga totoong anak niya. Pinagbawalan niyang kumuha ang mga paslit ng pagkain sa pantry at madalas ay nakalak ang kwarto kung saan nakalagay ang mga pagkain. Sa tuwing magkakasakit naman ang mga bata ay hindi din sila nadadala sa doktor. Minsan lamang din sila makapag-toothbrush kaya't halos sira-sira ang ipin ng mga bata. Sa tuwing magkakamali naman ang mga bata ay kinukulong niya ang mga ito ng ilang araw sa kwarto. Walang pagkain at wala man lamang tubig. Minsan ay binubugbog niya rin ang mga bata. Hindi ni minsan na binigyan ni Michelle ng pagmamahal at atensyon ang mga batang inampon niya. Ang mga batang ito ay nanggaling din sa magulong pamilya. Ilang beses na rin silang nagpalipat-lipat ng foster home dahil sa paulit-ulit na cycle ng pang-aabuso. Akala nila ay natagpuan na nila ang kanilang forever home, ngunit sa kasamaang palad ay hindi rin naman pala sila kayang mahalin ni Michelle. Taong 2012 nang magsimula si Michelle sa pag-upload ng mga video sa YouTube. Narealize niya na malaki ang kinikita ng mga family channel sa platform na ito kaya't ginamit niya ang mga bata upang magkaroon sila ng content. Bukod sa kinikita per views, maaari din silang magkaroon ng mga brand deals na siya namang magdadala sa kanila ng sangkaterbang pera. Dahil nga kids-friendly ang kanilang magiging content, mas mataas sa magiging kita nila mula sa mga ads na maikakabit sa kanilang mga videos. At dito na nga nagsimula ang channel ng kanyang pamilya na tinawag niyang Fantastic Adventures. At katulad ng pamagat ng kanilang channel, ipinapakita sa kanilang mga videos ang mga adventures na ginagawa ng mga bata araw-araw. Ngunit lahat ng mga videos na ito ay scripted. Lahat ng galaw ng mga bata ay ayon sa kagustuhan at direksyon ni Michelle. May mga episodes na tumatakbo sila mula sa mga magnanakaw o kidnapper. Naglalaro din sila ng iba't ibang video games, kabilang na ang Fortnite. Ang dalawang biological son naman ni Michelle na si Ryan at Logan ang palaging kontrabida sa mga videos na ito. Si Ryan at Logan ang katulong ng kanilang ina sa pagpapatakbo ng kanilang channel. Bukod sa pagganap na kontrabida sa mga videos, sila din mostly ang nag-aasikaso ng mga props, nag-e-edit ng mga videos, at katulong din ng kanyang ina sa pangmamaltrato sa mga bata. Ang isang anak naman ni Michelle na si Megan ang siya namang in charge sa mga merchandise ng kanilang channel. Dahil nga unique ang kanilang content, unti-unting nakilala ang kanilang pamilya. Dumami ang kanilang subscribers na halos umabot ng 1 milyon at linggo-linggo nang nakatune in ang mga bata sa tuwing mag-a-upload sila ng video sa YouTube. Dito na rin nagdatingan ang kaliwat kanang brand deals mula sa malalaking kumpanya. Ngunit sa pagdaan ng panahon, mas tumindi ng tumindi ang pagmamalupit ni Michelle sa mga bata. Sa paglaki ng perang pumapasok, mas lalong nagiging delikado ang sitwasyon ng mga bata sa poder ni Michelle. Sa tuwing hindi nila nakakabisa ang kanilang mga linya o kapag mali ang nagawa nila sa filming day, ay talaga namang kaliwat ka ng pambubugbog at mura ang inaabot nila sa kanilang ina. Katulad ng nabanggit kanina, ginugutom ni Michelle ang mga bata at ikinukulong ng ilang araw hanggang magtanda sila.
Pinapalo din ni Michelle ang mga bata ng mga bakal na hanger. Sinusunog din niya ang balat ng mga ito gamit ang lighter. Hinahampas din ni Michelle ang ulo ng mga bata ng matitigas na bagay. Ikinukulong niya ang mga bata ng ilang araw sa isang makeshift green room na ginawa nila sa kanilang bahay. Ang kwartong ito ay katabi lamang ng kwarto ni Michelle sa bahay na iyon. Walang bintana ang kwartong ito kaya't hindi na namamalayan ng mga bata kung ilang araw na silang nakakulong sa kwartong iyon. Tinatanggalan din ni Michelle ng bumbilya ang kwarto nang sa ganon ay walang makita ang mga bata sa dilim. Dahil naging sikat na nga ang mga bata, nagdesisyon si Michelle na i-homeschool na lamang ang mga bata. Ngunit sa kasamaang palad, hindi rin inintindi ni Michelle ang pag-aaral ng mga batang ito. Hindi niya inasikaso ang kanilang mga aralin kaya't walang natutunan ang mga bata sa kanilang homeschooling. Walang inatupag si Michelle kundi pagtrabahuhin at abusuhin ang mga batang ito sa kanilang poder. Hindi rin pinapayagan ni Michelle na makalabas ng bahay ang mga paslit. Base sa mga kapitbahay, nakikita lamang nila ang mga bata tuwing lalabas sila ng sasakyan o kapag nagsushoot sila ng content sa likod ng kanilang bahay. Noong una nga ay nakakalabas pa ang mga bata papuntang eskwelahan, ngunit inalis din ni Michelle ang pribilehiyong iyon sa takot na may makapansin ng pang-aabusong nagaganap sa kanilang tahanan. Sa loob naman ng pamamahay, walang ginagawa si Michelle, kundi asikasuhin ang kanilang channel, kumain, i-monitor ang CCTV, at manigarilyo buong maghapon. Ang mga paslit na ito ang gumagawa ng lahat ng trabaho sa loob ng pamamahay na iyon. Paglilinis ng bahay, paglalaba, tiklop ng damit, minsan pati pagluluto. Nag-install din si Michelle ng CCTV sa loob ng bahay nang sa ganon ay mamonitor nito lahat ng galaw ng mga bata. Ang pinakapaboritong form ng pangmamaltrato sa mga bata ni Michelle ay paghuhubadin ng mga ito, pagsusuotin ng pull-ups, at patatayuin sa isang sulok habang nakataas ang mga kamay. Hindi sila pwedeng gumalaw hanggat walang sinasabi si Michelle. Makakagalaw lamang sila matapos makatanggap ng palo o sampal mula sa kanilang ina. May ilang pagkakataon pa nga na hubot-hubad ang mga bata habang nakatayo sa isang sulok ng halos 18 oras. Isa sa mga bata ang nagsabi na minumolestya din siya ni Michelle. May mga pagkakataon na kinukurot ni Michelle ang maselang bahagi ng kanilang katawan hanggang magdugo ito. Maraming pagkakataon din na ini-sprayhan ni Michelle ng pepper spray ang buong katawan ng mga bata pati na rin ang maselang parte ng kanilang katawan. Minsan naman ay pinapalubog ni Michelle ang mga batang ito sa timba o drum na punong-puno ng yelo bilang parusa. Isinusubsob din ni Michelle ang mga ulo ng mga batang ito sa tubig hanggang halos hindi na sila makahinga. Sa likod ng kamera, ang tanging nakikita ng kanilang mga taga-subaybay ay kung gaano kaganda at ka-exciting ang buhay ng 7 batang ito. Ang hindi nila alam ay kalunos-lunos ang sinasapit ng mga bata sa kamay ng taong dapat sana'y magmamahal sa kanila. Nakakatanggap lamang sila ng kalinga at pagmamahal sa tuwing filming days kapag nasa labas sila ng bahay. Pinapayagan silang maglaro, kumain ng masarap na pagkain, magharutan na parang isang normal na bata. Nang pumapasok pa ang mga batang ito sa eskwela ay makailang ulit na ring inireport ng mga guro si Michelle sa DCS. Ngunit sa kasamaang palad ay walang naging pag-aksyon ang nasabing organisasyon. May mga pagkakataon din na nagsumbong ang mga bata sa mga tao, ngunit sa kasamaang palad ay walang sumaklolo sa kanila. Sa pagitan ng 2011 hanggang 2019, nai-report si Michelle ng halos 11 beses sa DCS ng pangmamaltrato, ngunit sa kasamaang palad ay wala silang nakuhang aksyon mula sa lokal na otoridad. May mga ilang pagkakataon na pumunta naman ang DCS sa bahay ng mag-anak, ngunit sa tuwing babalik sila ay wala silang nakukuhang matibay na ebidensya na magdidiin kay Michelle. Ang unang beses na nai-report ang pangyayaring ito sa pulis ay noong April 2011. Isinumbong ng isang babysitter na ikinukulong ni Michelle ang mga bata sa isang kwarto at hindi nito pinapakain ang mga bata ng ilang araw. Nireport niya ang lahat sa DCS, ngunit hindi rin umusad ang kanyang reklamo. Ang sunod namang report ay nangyari noong May 2013. Nagsumbong ang isa sa mga bata sa kanilang guro.
Pinapatayo di umano siya ni Michelle sa isang sulok at inuutusan siya nitong magmakaawa para makakain siya. Tumawag ang guro sa DCS ngunit sa kasamaang palad ay wala ding nangyari. Nang magkaroon ng pangatlong report, dito na nagdesisyon si Michelle na huwag nang papasukin ang mga bata sa eskwelahan. Tinawagan pa nga ni Michelle ang teacher na nag-report sa DCS upang ipagmayabang na tinawanan lamang ng DCS ang report nilang pangmamaltrato di umano sa mga bata. Taong 2014 naman, nagkaroon na naman ng isa pang report sa DCS na sinasabing may mga bakas di umano ng dumi ng tao ang katawan ng mga bata at napakabaho nila sa tuwing papasok sila sa eskwelahan. Napakarami din nilang sugat at rashes dahil hindi sila nalilinisan o naliliguan. Ngunit katulad ng mga nauna, wala ding nangyari sa report na ito sa otoridad. Nagkaroon muli ng isa pang report ng pang-aabuso noong 2015 nang may makapansin na maraming gasgas ang mga bata sa kanilang noo at katawan. Base din sa report, nakita nila ang isang bata na gutom at halos laklakin nito ang formula na ibinigay nila dito. Nag-hoard din ang mga ito ng pagkain at halos isaksak sa kanilang bulsa lahat ng pagkain na kanilang mahawakan. Katulad ng nabanggit kanina, lahat ng mga reports na ito ay inimbestigahan ng DCS. Ngunit sa kasamaang palad ay walang pinatunguhan ang bawat report ng pang-aabuso sa mga bata. Hanggang sumapit ang December 2017, nakatakas ang isang bata sa poder ni Michelle. Nang araw na iyon ay may nagawa itong kasalanan at galit si Michelle sa kanya. Natapos na ang unang round ng pangbubugbog ni Michelle sa bata, ngunit ramdam ng bata na hindi pa nauubos ang galit ng kanyang ina. Nakahanap ito ng pagkakataon na makatakas kaya't hindi na lumingon pa ang bata. Nang ma-realize ni Michelle na nakatakas nga ang bata, ay agad itong tumawag ng 911 upang i-report ang pagtakas ng kanyang anak. Binaliktad ni Michelle ang lahat ng pangyayari at sinabi sa mga pulis na nagre-rebelde ang kanyang anak. Sumaklolo naman ang mga pulis at mabilis din nilang nahanap ang bata sa likod bahay ng isang kapitbahay. Hubot-hubad ang bata nang makita ito ng mga pulis. Marami itong sugat at pasa sa kanyang katawan. Namumutla na ang bata dahil medyo malamig ang panahon ng araw na iyon. Nang makita ng bata ang mga pulis ay halos lumuhod ito sa harap nila. Nagmamakaawa na huwag na siyang ibalik sa poder ni Michelle. Sinabi ng bata na minamaltrato sila ng kanilang ina, ngunit sa kasamaang palad ay hindi sila pinakinggan ng mga pulis. Dinala ng mga officers ang bata sa ospital at pinayagan pa rin nila si Michelle na makita ang bata. Si Officer Michael Takagi ang unang officer na kumausap sa bata. Ngunit nang natanggap ng 911 ang tawag mula kay Michelle, natag ang kasong ito bilang isang juvenile case dahil nga minor de edad ang sangkot sa insidente. Ngunit base sa testimonya ng bata, pati na rin ang mga batas na applicable sa Arizona, dapat pinalitan ang kasong ito into a criminal case. Ngunit sa kasamaang palad ay nakaligtaan itong gawin ni Officer Takagi. Dahil dito, hindi na alerto ang mga investigador na dapat sana'y magsasagawa ng investigasyon. At dahil nga doon, walang nangyari sa complaint at ng araw ding iyon, pinayagan ng mga pulis na may uwi ni Michelle ang bata sa kanilang tahanan. Matapos ang mga sumbong na ito, ipinagpatuloy pa rin ni Michelle ang lahat ng pang-aapi at pang-aabuso niya sa mga bata. At patuloy ding dumami ang kanilang taga-subaybay sa kanilang channel. Sinubukan din niyang makipag-partner sa Disney. Ito ang kanyang ultimate goal dahil kung magkakatotoo iyon, magiging YouTube royalty ang kanilang pamilya at kikita sila ng limpak-limpak na salapi. Taong 2019 naman, nagplano pa si Michelle na bumili ng bahay sa California nang sa ganon ay mas malapit sila sa Disneyland. Hanggang dumating ang isang araw na sumakit ng todo ang ngipin ng isa sa mga bata. Dahil wala ngang kaamor-amor, inutusan na lamang ni Michelle ang anak niyang babae na dalhin ang bata sa dentista. Habang nasa sasakyan pauwi ng kanilang bahay, dito na nagsumbong ang bata sa kanyang ate. Na mga puntong ito, hindi na nakatira si Megan sa bahay ng kanyang ina. Ngunit somehow alam nito ang nangyayari sa mga bata sa bahay na iyon. In fact, ilang beses na niyang isinuplong ang kanyang ina sa DCS, ngunit base sa pahayag ni Megan, dumating na din sa punto na parang ayaw na niyang sumubok. Pakiramdam niya ay may kapit ang kanyang ina sa DCS, kaya't napapaghandaan nito palagi ang inspeksyon ng mga pulis.
Base sa ilang mga reports, parang nagkaroon ng kasunduan ang DCS at si Michelle na hindi nila aalisin ang mga batang ito sa kanyang poder. Dahil medyo mahina nga at may mga developmental issues sa mga batang ito, mahirap para sa DCS na hanapan sila ng panibagong pamilya na kukupkop sa kanila. Bilang si Michelle ang willing na tumanggap sa mga batang ito, willing rin silang makipagtulungan kay Michelle upang mapanatili ang mga bata sa kanyang poder. Nang marinig ni Megan ang sumbong ng bata, tumigil ito sa isang tabi ng kalsada at inirecord ang usapan nilang magkapatid. Dito na sinabi ng bata ang dilubyong pinagdadaanan nila sa bahay ni Michelle. Ang pambubugbog, ang panggugutom, ang pagpapaligo ng pepper spray sa kanila, ang pagkakait sa kanila ng tubig at maraming instances na hindi sila pinapayagang magbanyo. Idinagdag din ng bata na tinatakot sila ni Michelle na kapag nagsumbong sila sa pulis ay papatayin sila nito. Nang matapos ang recording, tinawagan din ni Megan ang isa pa niyang kapatid at dito na sila nagpunta sa istasyon ng pulis upang humingi ng tulong. Matapos ang 8 taon, 11 DCS claims, isang kaso ng paglalayas ng bata at isang recording kung saan isinusumbong ng bata lahat ng pangmamaltrato sa kanila ni Michelle. Sa wakas ay inaksyonan din ng pulis ang kasong ito. Sa awa ng Diyos ay may nakinig rin sa mga bata. Dito na tumulak ang mga pulis sa bahay ng mga Hobson. Binuksan ni Ryan ang pinto at sinabing nasa ikalawang palapag ng bahay ang kanilang ina. Pumasok ang mga pulis at dito na nila nakita kung gaano kadumi ang loob ng bahay. Nagkalat ang mga damit pati na rin ang mga diapers ng bata sa sahig. Ang iba mga pulis ay umakyat sa ikalawang palapag habang ang iba naman ay nanatili sa unang palapag upang kausapin ang mga bata. Ang ibang mga bata ay nanghihina na sa gutom, ang iba naman ay maputla na. Maaaninag sa mukha ng mga batang ito na malnourished na sila dahil hindi sila nakakakain ng maayos at tama sa oras. Kinausap ng isa sa mga officers ang isang batang babae sa loob ng pantry kung nasaan ang sangkaterbang stock ng pagkain. Para maging komportable ang bata, inutusan niya ito na kumuha ng makakain sa mga pagkain na naroroon sa mga cabinets. Halos mapaiyak ang pulis sa isinagot ng bata. Sumagot ito at sinabing hindi siya kukuha ng pagkain dahil baka maamoy ni Michelle ang kanilang hininga at pag nangyari iyon ay masasaktan na naman sila. Nang puntong iyon, ramdam na ramdam ng pulis ang takot ng mga bata kay Michelle. Sa awa ng Diyos matapos ang welfare check na iyon, dinakip na rin ng mga pulis ang mag-iinang Michelle, Ryan at Logan. Si Michelle ay nakasuhan ng 30 bilang ng pang-aabuso, kidnapping at pangmumolestya sa mga bata. Si Ryan at si Logan naman ay nakasuhan ng failure to report, ngunit sa kasamaang palad ay hindi rin nag-progress ang mga kasong ito sa mga anak ni Michelle. Not guilty ang hiyaw ni Michelle kaya't na-schedule ang trial para sa kaso. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi na siya nakaharap pa sa korte. Namatay si Michelle sa loob ng kulungan noong November 12, 2019. Ayon sa mga otoridad, nagkaroon ito ng head injury. Ayon naman sa iba, stroke ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Dinala siya sa isang hospice ngunit hindi ito kumain at uminom ng gamot kaya't eventually ay binawian rin ito ng buhay. Bago mamatay si Michelle, technically ay inosente pa rin ito. Base sa conversation niya sa kanyang ama sa telepono, paulit-ulit nitong sinabi na wala siyang kasalanan. Binanggit din ni Michelle sa isa sa kanyang mga pahayag na meron siyang malaking ganti sa state ng Arizona. Kaya't marami ang nagsabi na bilang very manipulative nga itong si Michelle na maaaring pinlalo talaga niyang mamatay bago sumapit ang araw ng kanyang trial. Matapos mamatay ni Michelle, naturally na-drop lahat ng kaso laban sa kanya. Maraming tao ang nagalit dahil sa pangyayaring ito dahil hindi na napagbayaran ni Michelle ang kanyang kasalanan. Ngunit sa kabilang banda, maganda na rin na nangyari iyon dahil hindi nahaharap pa ang mga bata sa trial upang muling balikan ang malungkot na experience at trauma na pinagdaanan nila sa kamay ni Michelle. Matapos kumalat ang kasong ito sa publiko, marami ang nagtanong kung paanong nagpatuloy ang ganitong pang-aabuso ng napakaraming taon. Halos 10 taong pang-aabuso ang pinagtiisan ng mga batang ito.
Dahil dito, nalagay sa alanganin ng DCS at ang Maricopa Police dahil sa kawalan nila ng aksyon sa kabila ng kaliwat kanang report ng pang-aabuso sa mga bata. Dito na nagkaroon ng internal investigation at naungkat ang pagkakamaling nagawa ni Officer Takagi ng araw na na-rescue nila ang batang nakatakas sa poder ni Michelle. Hindi nito na-reclassify ang kaso bilang isang criminal case na hindi rin naman napansin ni Officer Mary Turner na kasama niya rin ang gabing iyon. Dahil sa pagkakamaling ito ng dalawang officers, nagkaroon ng 2 taong delay ang pagkaka-rescue sa mga bata. Matapos ang investigasyon, nabigyan lamang ng parusang suspension without pay for 10 hours ang dalawa. Para naman sa DCS, sa kasamaang palad, wala silang natanggap na parusa dahil sa pagpapabaya sa mga bata at hindi man lamang nagkaroon ng investigasyon. Si Ryan at Logan naman ay muling dinakip ng mga pulis noong 2023 para naman sa mga kaso ng pangmomolestya. Ang mga batang ito ay mga batang dumaan din sa foster home ni Michelle. Ang edad ng mga batang ito ay nasa 15 years old at ang pinakabata naman ay halos 5 years old lamang. Nakapagpiyansa si Ryan kaya't nakalabas ito ng kulungan. Pinagsuot ito ng ankle monitor habang naghihintay sa kanyang trial habang si Logan naman ay kasalukuyan pa ring nakakulong. Base naman sa ilang mga reports, 2 sa mga 7 bata ay kasalukuyang nasa poder ng mga kamag-anak ni Michelle habang ang 5 naman ay inilipat ng DCS sa ibang foster home. Ngunit kung nasaan man sila ngayon, naway maayos ang kanilang kalagayan at sana'y nakukuha na nila ang pagmamahal na matagal na nilang pinapangarap. Sa mga puntong ito, wala na sa platform na ito ang mga videos ng mga bata. Na-delete na din completely ang kanilang channel. Kung inyo pong nagustuhan ang kasong ito, please leave a comment and consider subscribing. Tap nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and ingat!